Palakpakan sa studio! Okay. Good morning! Handa na bang dagdagan ang kaalaman? Narito si Kuya Tony Pet. Hindi lang nanggigising. Nag-uudsok lang na kailangan dagdagan ang ating kaalaman. Ito na, kabarangay, may mga bagong kaalaman na naman tayong isa-share sa inyo. Dito yan sa... Siyempre, if Tony knows, everybody knows! Trivia number 1! Aba, siyempre magbibigay tayo ng magbibigay pugay tayo sa isa sa mga bayani ng ating bansa noong World War II, si Maria Y. Orosa. Si Maria Y. Orosa ay pinanganak noong November 29, 1893 sa Taal, Batangas. Isa siyang food technologist, pharmaceutical chemist, humanitarian at war heroine na kinikilala dahil sa kanyang kontribusyon gamit ang siyensya noong panahon ng giyera. Marami siyang naimbentong pagkain, paraan ng pagluluto at pag-iimbak ng pagkain. Essential yun noon kasi nga naman talagang salat sa pagkain ng mga kababayan natin noon. Talagang kailangan mag-impok at ang mga recipe na may alternatibong ingredient na kinakailangan para matugunan ang kakulangan ng supply ng mga pangunahing pagkain noong World War II. Aba, napag-isipan niyan ni Binibining Orosa. Iisa-isay natin yan ulit, ha? Okay, umpisa na sa trivia number 1! Alam nyo ba? Okay, ang sarap ng pagkain natin ng silog sa umaga. Silog, S-I-L-O-G, sa umaga na mas pinasasarap pa ng banana ketchup ay naimbento ni Maria Orosa. Siya ang nakaimbento ng banana ketchup. Dahil sa kakulangan at mahal nga naman na ang presyo ng kamatis noon, ang tomato ketchup na ipinakilala ng mga Amerikano ay nagawan na ng alternative na ingredient noon pa man ni Maria Orosa. Gumamit siya ng minasang saging na saba para rito. Kaya't ang orihinal na kulay ng banana ketchup ay brownish yellow. Yun naman. Yun. Yan ang original banana ketchup ni Maria Orosa. Siya nag-imbento noon. Di ba? Trivia number 2! Alam niyo ba, ang isa sa mga pinakamahalagang inimbento ni Maria Orosa ay darak cookies. Ang kadalasang itinatapon o pinapakain sa farm animals na darak o rice bran ay ginawa ni Maria Orosa ng paraan para maging pantawid gutom ng mga kababayan natin noon. Ang darak ay mayaman sa vitamin B1 complex na epektibong panlaban sa beriberi. Isa siya sa mga sakit na bunga ng malnutrisyon noong panahon ng giyera. Amazing, di ba? Trivia number 3! Meron ding highly nutritious drink na inaimbento si Maria Orosa, ang Soyalac. Ang Soyalac ay pinulbos o liquefied na soya beans na mayaman sa protina at nutrisyon. Ito naging pantawid gutom ng mga sundalo at bilanggo sa mga Japanese concentration camps. Ayan, pinapakita natin sa inyo ngayon, no? Yan talaga yung itsura niyan. At glass yan, ha? Glass na bote yan, ha? Kasama ng mga darak powder, ang Soyalac ay ipinuslit nga raw ni Maria Orosa sa tulong ng mga karpintero. Ipinapasok sa loob ng kawayan ang darak at Soyalac para makarating pa sa mga sundalo. Aba, di ba? Ang husay. Hero talaga itong si Maria Orosa, di ba? Trivia number 4! Alam nyo ba, ilang mga food preservation at products din ang na-develop ni Maria Orosa. At ang ilan sa mga ito ay calamansi powder juice, cassava flour at sabah flour na pamalit sa wheat flour, suka mula sa pinya at frozen na mangga. Amazing! Nagbahagi rin siya ng cooking techniques gaya ng matagal na pagluluto ng pork adobo sa mababang apoy para matunaw ang taba.
at may instruction din sa tamang paglalata nito para matagal na ma-preserve ang ulam para sa mahabang biyahe. Ang galing! Food storage, di ba? Yung preservation, di ba? Pioneered by Maria Y. Orosa. Trivia number 5! Bukod sa mga pagkain, nag-develop din si Maria Orosa ng isa sa mga importanteng lutuan noon, ang palayok oven. Isang pugon at palayok na gawa sa clay na gumagamit ng iron wire rack. Iron wire rack sa loob ng palayok. Na-imagine niyo po yan mga kabarangay. At metal cover para magsilbi itong oven. Ito ang ginawa niya. Idinisenyo ito para sa mga tahanan na walang kuryente. Kung gusto nyo pang matuto ng ilang teknik sa pagluluto at pag-preserve at recipe mula kay Maria Orosa, makikita yan sa libro na isinulat ng kanyang pamangkin na si Helen Orosa del Rosario. Ang ilan sa mga recipe na yan, simula pa noong 1928. Napakahusay. Palapakan si Maria Orosa! Iyon ang nagpapatunay na bukod sa lakas at tapang, pwedeng ilaan ang talino at husay para iparamdam ang pagmamahal sa bayan. At higit ang maganda dito, siya isang Pinay. Di ba? Babae! Hanggang sa susunod nating triviahan dito, tandaan, if Tony knows, everybody knows! Hello po mga Kanet 25! Si Kuya Tony Pet po ito mula sa Love, Tony Pet and Everything. For more Love, Tony Pet and Everything updates, just click on our subscribe button and follow us on our Net25 social media pages at Net25 TV and at Net25 Entertainment Facebook. Magkita-kita po tayo!